Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman at tips na naman ang aking i-share sa inyo. So sa video na ito guys, magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. Matagal din tayong hindi nakapag-upload ng video about sa mga tutorial natin ng ating mga appliances tulad ng ganitong video dahil medyo busy tayo sa ating trabaho. So lahat naman ng mga nagko-comment or nagtatanong dito sa ating YouTube channel ay pinipilit nating replyan isa-isa para mabigyan sila ng konting idea sa kanilang mga tinatanong. Bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Huwag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. Ang una natin na tanong dito guys, mula ito kay Ren Nabip. Sabi niya, "Hello po sir, Everest po ang ref namin. Personal lang po. Normal lang po ba na namamatay ang tunog at nawawala ang init sa gilid tapos babalik ulit?" Shout out sa iyo Ren sa pagtanong dito sa ating YouTube channel. So ang tinatanong ni Ren is, normal lang daw ba yung refrigerator na biglang namamatay at nawawala yung init dun sa magkabilang side ng kanilang refrigerator? At bumabalik daw siya ng kusa, normal lang daw ba yung ganon? Normal lang po yan. Dahil ang refrigerator natin is on and off po yan. Hindi ibig sabihin na pagka sinaksak natin ng magdamag, aandar ng magdamag po yan. Hindi po. Ang refrigerator, pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator, ay namamatay po ng kusa yung ating compressor. So doon po tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. At the same time, doon po nasa-safe yung ating refrigerator dahil hindi naman nakadesign ang refrigerator na aandar ng isang buwan na diretso yan na walang patayan. May sensor po yan na pagka sobrang lamig, namamatay po ng kusa. Wala pong problema doon. Sa init naman na magkabilang side ng refrigerator, normal lang din po yan na nagko-cool down. Dahil nga namatay yung compressor, lalamig naman yung magkabilang side ng ating refrigerator. Magko-cool down po siya. Kaya normal lang po yan. Ang daming mga nagtataka, ang daming natatakot dahil umiinit daw yung magkabilang side ng kanilang refrigerator. So bakit nga ba umiinit yung ating magkabilang side ng ating refrigerator? Yung side kasi ng ating ref is andyan na po yung tinatawag natin na condenser. So dati, yung condenser ay nasa likod, yung mga wire, no, na nakakapa natin yung mga old natin na refrigerator. Minsan sinasabitan ng mga medyas, mga basahan para matuyo. Ngayon, inilipat nila sa magkabilang side. Yan yung nararamdaman natin sa ating mga bagong refrigerator ngayon na umiinit yung magkabilang side. Dahil nga umiinit yan, gumagana yung compressor natin at lumalamig. So yan yung palatandaan din natin na pagka umiinit ang magkabilang side, ibig sabihin maganda yung pag-andar ng ating compressor at the same time yung paglamig ng ating freezer. So hindi mo na kailangan pang buksan yung refrigerator nyo kung gumagana or lumalamig yung ating freezer. Basta pag kinapa nyo yung magkabilang side at medyo mainit siya, ibig sabihin malamig na yung ating freezer. O Sir Ren, okay lang po yan, normal lang po sa ating refrigerator yung nag-on and off. So, ang pangalawa natin na tanong dito ay mula ito kay Edward Aguinaldo. Sabi niya, "Sir, question po, paano kung one door lang po tapos mini refrigerator? Ano po ang kailangang voltage po ng mini refrigerator?" Shout out sa iyo Edward sa pagtanong at pag-comment din dito sa ating YouTube channel. Natanong ni Sir Edward is ano daw ba yung voltahe na kailangan ng mini refrigerator niya para mapagana or mapalamig niya ng maayos yung kanyang refrigerator. Sa Pilipinas is gumagamit tayo dyan ng mga 220 or 230 volts. Kaya yung mga refrigerator natin o yung mga appliances natin, halos makikita mo dyan is 220. Yung 220 volts, yan kasi yung supply dun sa Pilipinas. Hindi pwedeng 100 volts or 110 volts yung gagamitin natin dahil hindi niya mapapagana yung ating refrigerator. Sir Edward, 220 yung ating kailangan na voltahe dun sa ating mini refrigerator. Pagka bumaba yung voltahe dyan, halimbawa sinaksak mo sa 110 at yung refrigerator na mini refrigerator is need niya is 220, hindi niya mapapalamig yung ating mini refrigerator. So kailangan 220 yung ating refrigerator, 220 din. Pagka ang refrigerator natin hindi masyadong lumalamig, pero nakasaksak naman siya sa 220, ibig sabihin merong nangyayaring fluctuation sa lugar nyo. Yung taas-baba ng daloy ng kuryente. So yun po yung nakakasira din ng ating
refrigerator dahil sa fluctuation na tinatawag. So kailangan na naka-maintain lang sa 220 yung ating refrigerator. Kahit mga aircon, kahit nga ilaw pagka halimbawa yung ilaw bumaba yung kuryente, kumukurap-kurap din yan. So kailangan natin na sabayan ng automatic voltage regulator o yung AVR na tinatawag para masuplayan niya ng maayos yung ating refrigerator o mga appliances natin. Ang itsura ng AVR, ganyan yung nasa screen. Diyan natin isasaksak yung mga refrigerator natin o yung mga aircon natin para mag-maintain sa 220. Mag-fluctuate man or bumaba man yung daloy ng kuryente natin, i-adjust niya ng automatic sa 220. So, iwas din sa pagkasira ng ating compressor. So, mapunta tayo sa last natin na tanong dito. So, ang last natin na tanong dito ay mula ito kay Nameless TV. Sabi niya, bakit sabi ng salesman ilagay daw sa maximum para mas matipid sa kuryente? Tapos kapag lumamig, dun ibaba ang thermostat. Shout out sa iyo, Nameless TV. Maraming salamat sa pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. Tinatanong niya, sabi daw ng salesman, itaas daw yung thermostat niya sa pinakataas or pinaka-maximum para makatipid sa konsumo ng ating kuryente. So pagka malamig na, babaan daw yung thermostat. Nameless TV, hindi naman totally makakatipid ka sa konsumo ng kuryente pag tinaas mo yung ating thermostat. So same lang naman sila ng mga medium or mga high na thermostat. Ang purpose lang kasi na pagka tinaas natin yung thermostat, mas mabilis na lumamig yung ating freezer, mas mabilis niyang mapalamig yung ating nilagay doon, mas mabilis na mag-shutdown yung ating compressor. So, tinutulungan kasi natin yung compressor para hindi umandar ng matagal na oras. Halimbawa, bagong bukas pa lang o bagong bili mo yan. Pag sinaksak mo yung ating refrigerator, ang mangyayari dyan, pagka nilagay mo lang sa low or sa medium, medyo matagal na oras yung pag-andar niya. At the same time, pagka pinuno mo pa yan bago sinaksak, ang mangyayari nun, dadagdag yung tinatawag na heat load, yung init ng mga nilalagay nating pagkain, medyo matagal yung pag-andar ng ating compressor. At the same time, dahil nga mabibigla yung ating compressor, so pwede ka agad masira ang ating mga ref. Kaya ang payo ko sa inyo, na pagka bago yung ating refrigerator, mas maganda na itaas nyo muna yung thermostat. So yun po yung purpose bakit tinataas natin yung ating thermostat. Para maganda yung pag-andar ng ating compressor, at the same time, mabilis lumabig yung ating nilalagay. So kung ang tanong mo, Nameless TV, is okay na ba magbaba ng thermostat? Sa pagbaba naman ng ating mga thermostat, ibase natin yung mga laman ng ating refrigerator. Pagka halimbawa, punong-puno yung ating freezer, so hindi mo naman kailangan ilagay sa low, no? Dahil mahirapan niya na palamigin yung mga nilagay natin dun sa ating freezer. Kailangan natin na ibase yung mga nilalagay natin bago tayo magbaba ng thermostat. So pagka konti lang yung laman, pwede mong ilagay sa medium or low. Pero pag madami, tulad ng mga pangtindahan, medyo ilagay mo lang sa medium or sa high. Kasi hindi naman aandar ng diretso yan Yun nga yung sabi ko kanina sa number 1 na tanong natin, namamatay po ng kusa yan pag sobrang lamig. So ayan lang guys, sana nakatulong itong video na to. Hanggang dito na lang itong video na to. So sa lahat ng mga gusto din magtanong, mag-comment lang kayo dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming salamat guys. Kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema din sa ganitong problema ng ating mga refrigerator. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.